Walang paglagyan ng saya ni Amanda dahil dumating na ang isa sa pinaka-espesyal na araw sa buhay niya. At yon ay ang ikasal siya sa lalaking mahal niya na si Dante. 3 taon na silang magkarelasyon at sa ikalawang taon nila, inalok siya ng nobyo niya ng kasal. Ngayon ang 3 anibersaryo nila at ngayon din ang araw na ikakasal sina Amanda at Dante. Wala nang pag-aalinlangan sa puso niya dahil sigurado na siya na si Dante ang para sa kanya. Ang tanging mahihiling lang niya, maging masaya at maayos ang pagsasama nila bilang mag-asawa. Ma'am, nakahanda na po yung bridal car niyo sa baba. Biglang pumasok sa kwarto niya ang wedding coordinator nila. Tumango naman si Amanda at tumayo na siya. Paglabas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang kanyang ama at ang nakababatang kapatid niya. Namumula ang mga mata ni Amanda. Hindi na rin niya mapigilan na maiyak. Papa naman yung makeup ko. Naiiyak niyang wika. Tumingin siya sa may kisame para pigilan ang luha niya sa pagpatak. Lumapit sa kanya ang ama at binigyan siya ng mahigpit na yakap. Mahal na mahal ka ni Papa, anak. Maemosyon na saad ng matandang lalaki. Hinalikan pa siya nito sa kanyang noo. Pati ang kapatid niya naiiyak na rin. Ang masakit lang, wala na ang ina nila dahil namatay ito sa sakit. Kung buhay pa siguro ang ginang, isa rin yun sa mga umiiyak ngayon. At isang mag-anak na silang darating sa simbahan. Itigil na nga natin tong drama na to. Baka pinagtatawanan na ako ni Mama sa langit. Aniya. Ganon din ang ginawa ng kanyang ama at kapatid. Tumigil na ang mga ito. Kalaunan hindi mawala ang ngiti sa labi ni Amanda. Simula na makausap niya ang ama hanggang makarating sa simbahan, masaya siya. Ngunit lahat ng kanyang saya biglang naglaho dahil sa balitang bumungad sa kanya pagdating niya ng simbahan. Hindi mapakali si Amanda sa may entrance ng simbahan dahil wala roon ang groom niya. Kahit pati na rin ang mga taong katulong nila sa pag-aasikaso ng kasal, nagkakagulo na rin dahil hindi mahanap si Dante. Ma'am Amanda, tumawag na po kami sa makeup artist si Sir Dante pero iniwan lang daw niya saglit si Sir. Pagbalik po ng makeup artist, wala na po sa kwarto yung groom. Hindi mapigilan ni Amanda ang mapaluhod matapos ang sinabi ng wedding coordinator nila. No, it can't be. Please hanapin niyo si Dante, baka naman na traffic lang yung sasakyan niya. Pagmamakaawa niya sa mga taong naghahanap sa binata. Ayaw niyang tanggapin ang katotohanan na tumakas si Dante sa mismong araw ng kasal nila. Hindi niya alam kung anong posibleng rason ng lalaki para hindi siya nito siputin. Di naman sila nag-away ni Dante bago ang araw ng kasal nila. Sinabi pa sa kanya ng lalaki na excited itong pakasalan siya. Ngunit bakit ganito ang aabutan ni Amanda sa simbahan? Nasaan na yung lalaking nangako sa kanya na ihaharap siya sa altar? Anak, kumalma ka. Ginagawa na nila ang lahat para maharap si Dante. Saad ng kanyang ama, napilit siyang pinakakalma. Papa, si Dante, hindi ko kakayanin kapag iniwan niya ako. Bumubuhos ang luha ni Amanda habang inaalalayan siya ng ama dahil unti-unti nang nanlalambot ang kanyang katawan. Nag-ingay na ang mga tao sa paligid dahil sa nasasaksihan nila. Naaawang nakatingin sila kay Amanda dahil sa nangyari. Sino ba kasi ang mag-aakala na ang taong nangako sa kanya ng kasal, ito mismong mangiiwan sa altar? Pagkalipas ng kalahating oras, muling bumalik ang wedding coordinator nila. Akala ni Amanda magandang balita na ang maririnig niya. Ngunit mas lalong gumuho ang mundo niya dahil sa sinabi ng babaeng nasa harapan. May natanggap na po kaming balita tungkol sa groom. May nakita po kay Sir Dante na sumakay sa isang sasakyan at umalis ng hotel. Saad ng wedding coordinator. Hindi napigilan ni Amanda ang kanyang sarili at napaluhod na lamang siya.
Napasigaw siya habang hindi maipaliwanag ang sakit na nadarama niya sa kanyang puso. Pakiramdam ni Amanda, unti-unting gumuguho ang kanyang mundo. Hanggang sa naramdaman ni Amanda ang matinding pagkahilo at unti-unti na ring lumabo ang paningin niya. Pakiramdam niya, bibigay ang kanyang katawan. Amanda! Narinig pa niya ang pagtawag ng ama sa kanyang pangalan bago tuluyan siyang nawala ng malay. Nagising siya at bumungad agad sa kanyang puting kwarto. Agad na nilibot ng kanyang mata ang paligid. Umaasa na baka makikita niya si Dante. Ngunit muling nadurog lang ang puso ni Amanda nang mapagtanto niya na mag-isa siya sa kwarto. Pagkalipas pa ng ilang minuto, bumukas ang kwarto na kinaroroonan ni Amanda at bumungad sa kanya ang kanyang ama. Kita sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Lumapit ito sa kanya at hinawakan siya sa kamay. Kailangan mo mag-ingat. Isang tabi mo muna yung ginawa ni Dante. Kailangan mo alalahanin na hindi lang ikaw maapektuhan kapag hindi mo inalagaan niya ang sarili mo. Kumunot ang kanyang noo dahil sa pagtataka sa sinabi ng ama. Hindi kita maintindihan, Papa. Anong ibig mong sabihin? Nalilitong tanong ni Amanda sa ama. Sinabi sa akin ng doktor na nagdadalang tao ka. Isang buwan na ang bata sa tiyan mo. Kaya kailangan mong alagaan ang sarili mo. Hindi lang para sa'yo, kundi para na rin sa anak mo, Amanda. Doon huminto ang mundo niya sa kanyang nalaman. Tumulo ang luha niya. Dumapo ang palad sa ibabaw ng kanyang tiyan. Papa, hindi ko mapapatawad si Dante sa ginawa niyang pangiiwan sa akin. Hindi ko hahayaan na makilala siya ng anak ko. Wala siyang karapatan na maging ama. Unti-unting nabuhay ang galit sa puso niya. Habang hindi mawala sa isip niya ang mga nangyari. Hindi niya hahayaan na magtagpo ang landas ng anak niya at ni Dante. Lumipas ang 5 taon. Hindi makapaniwala si Amanda. Nabibiyayaan siya ng kambal na anak. Isinilang niya ang 2 malulusog na batang babae. At kahit anong tanggi ni Amanda, maraming nagsasabi na kahawig ni Dante ang mga bata. Napalaki niya ng maayos sa mga anak at ginawa lahat ni Amanda para maging sapat para sa mga bata na siya na lang ang meron sila. Yung hindi na nila kailangan maghanap ng aruga ng isang ama. Kaagapay ni Amanda ang ama sa pagpapalaki sa kambal. At kahit ang matandang lalaki, walang sinasabi sa anak niya tungkol kay Dante. Pati na rin ang bunsong kapatid ni Amanda. Remy, wake up na, princess! Today is your first day of school! Binigyan niya ng maraming halik sa pisngi ang isa sa kambal na si Remy para magising ito. Ngayon kasi ang unang araw sa eskwelahan ng kambal. Kaya nagsabi na rin siya sa kanyang trabaho na malilate siya sa pagpasok. Ihahatid niya pa kasi na eskwelahan ang mga ito. Mommy, I want to wear this dress. Lumabas mula sa walk-in closet ang isa pa sa kambal na si Rain. Dala ang paborito nitong dress. No baby, you can't wear that dress because you have uniform. Paliwanag ni Amanda sa anak at kinuha mula sa kamay ni Rain ang dress na gustong suotin ng batang babae. But mommy! Reklamo ni Rain kaya dinaan niya sa tingin ng anak. Wala na ito nagawa kundi iabot kay Amanda ang damit. Nag-umpisa na siyang asikasuhin ng mga anak. Sabay naligo sa bathtub ang kambal at nakabantay si Amanda dahil sigurado na naman siyang mahihirapan siyang paalisin sa bathtub ang mga bata. Wow! Ready na sa school ang mga apo ko? Pagdating nila sa labas ng bahay, naabutan nila ang ama ni Amanda na inaasikaso nito ang mga alagang halaman. Papa, alis na po kami. Baka mahuli pa sa school tong kambal eh. O sige, mag-iingat kayo ah. Mga apo, mag-aral na mabuti. Bye-bye Lolo, see you later! Anang mga bata. Matapos sumalik sa lolo nila. I love you, Lolo! Pahabol pa ni Rain bago sumunod sa pagpasok sa kotse.
Nagpaalam na si Amanda sa ama. Saka siya pumasok sa may driver's seat. Siniguro muna niyang secure ang kambal sa backseat bago siya nagsimulang magmaneho patungo sa eskwelahan. Hindi naging boring ang biyahe dahil sumasabay ang kambal sa kanta sa radyo. Hindi mapigilan ni Amanda ang mapangiti habang pinagmamasdan niya ang kambal sa salamin. Miss Monica, iiwan ko na po yung kambal. Susunduin ko po sila mamaya. O kung di po ako dumating, yung kapatid ko po ang magsusundo. Pagkausap ni Amanda sa labas ng classroom dahil naroon ang guro at may kausap ding ibang mga magulang. Ang mga bata naman ay nasa loob na at nag-aasikaso. Sige po, Miss Rosales. Ako na po ang bahala sa kambal. Nakangiting wika ng teacher sa kanya. Sumilip si Amanda sa may bintana at kumaway siya sa dalawa para magpaalam. Ngumiti naman pabalik sa kanya ang kambal. At pagkatapos, umalis na siya ng school at papasok naman siya sa trabaho. Pagkalipas ng 10 minuto na pagmamaneho, nakarating na si Amanda sa parking lot ng kumpanyang pinagtatrabahuhan. Bumungad agad si Gabriel sa kanya. Pagdating niya sa kanyang cubicle. Ilang beses na nagsabi sa kanya si Gabriel na manliligaw ito sa kanya at ilang beses din tinanggihan ni Amanda ang binata. Magandang umaga, Amanda. Na-late ka ng pasok. Are you not feeling well today? Hindi mapigilan ni Amanda ang pagkunot ng kanyang noo sa sinabi ng binata. Ayos lang ako, Gab. Hinatid ko kasi sa eskwelahan yung kambal kaya nahuli ako ng pasok. Nagpaalam naman ako kay Madam. Paliwanag niya at binalik niya ang kanyang atensyon sa papel na nasa ibabaw ng kanyang lamesa. Alam mo, Amanda, payagan mo lang ako manligaw. Patutunayan ko rin sa'yo na kaya ko maging ama ng iyong mga anak. Seryosong wika ni Gabriel. At hindi alam ni Amanda kung paano sasagutin ang sinabi ng binata. Nagbigay sa kanya ng trauma ang nangyari sa kanila ni Dante. Kaya natatakot si Amanda na muling sumugal sa pag-ibig. Kontento na siya sa kung anong meron siya ngayon. At yon ay ang kambal na anak. Gab, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong plano na muling pumasok sa isang relasyon? Maghanap ka na lang na ibang babae na willing magpaligaw sa'yo. Sagot ni Amanda at tinalikuran niya na si Gabriel. Pagkalipas na ilang segundo umalis na ang binata. Doon siya nakahinga ng maluwag. At bigla namang lumapit sa kanya ang best friend na si Corinne. Nakaangat pa ang isang kilay ng dalaga. Habang naglalakad. Mukhang malungkot na naman si Gab. Ba't kasi hindi ka nalang pumayag na ligawan ka niya? Wika ng kanyang kaibigan. Hindi madali ang sinasabi mo, Corinne. May anak ako at kontento na ang kambal na ako lang ang meron sila. Sagot naman ni Amanda. Kung sa bagay, tama rin naman ang sinabi mo. But you need to try to open your heart again, Amanda. Di naman lahat ng lalaki katulad na ex-fiancé mo eh. Hindi naman nakasagot si Amanda sa sinabi ng kaibigan niya. Ilang sandali pa ang nakalipas, nagulat silang dalawa nang makarinig sila ng sigaw sa loob ng opisina ng boss nila. Napatayo si Amanda at nakita nila ang paglabas ng matandang babae na mukhang galit na galit ito habang may kausap sa telepono. Mukhang malala na talaga ang problema ni Madam Celeste tungkol sa kumpanya. Napatingin siya kay Corinne sa sinabi ng dalaga. Akala ko ba, hawak na ng mga pulis ang impormasyon tungkol sa magnanakaw. Ba't parang mas lalong lumala? Nagtatakang tanong niya. Ilang milyon na ang nagastos ni Madam Celeste sa mga pulis na yan. Tapos malalaman lang niya, kasabot din ng mga ito sa pagnanakaw sa kumpanya? Sagot sa kanya ni Corinne at kahit siya nagulat sa nalaman. Ano na raw ang gagawin ni Madam? Posibleng mawalan tayo ng trabaho kapag mas lalong lumala ang problema ng kumpanya. Wika ni Amanda at unti-unti na rin siyang nakakaramdam ng takot. Kukuha na raw si Madam ng private investigator na maghahanap sa mga taong nagnakaw sa kumpanya niya. Yun ang ayon sa narinig ko Ayaw niya na magtiwala sa mga pulis. Sa hindi malamang dahilan, bigla siyang kinabahan dahil posibleng malagay sa alanganin ng trabaho niya.
Ang gusto lang niya matapos na ang problema ng kumpanya. Natatakot siya na baka isang araw magising siya na wala na siyang trabaho. Huminto ang sasakyan ni Dante sa harapan ng headquarters. Mabibigat ang hakbang niya habang tinatahak ang daan patungo sa opisina ng head agent nila na si Riva. Hindi na nagulat ang dalaga sa pagpasok ni Dante sa opisina nito at ibinagsak niya ang pinto. "Are you playing with me, Riva? Bakit tumanggap ka ng misyon mula sa Pilipinas nang hindi ko nalalaman?" Mariin na tanong ni Dante. Ngunit hindi nagpatalo sa kanya si Riva. Masama rin ang tingin sa kanya ng dalaga. "Dahil alam kong pipilitin mo na isa ka sa ipapadala na agent sa Pilipinas. At hindi ako papayag na mangyari ang bagay na yon. You will stay here, Dante. Alam kong hahanapin mo na naman yung babaeng yon. Come on, it's been 5 years. Kalimutan mo na si Amanda." Kumuyom ang kamao ni Dante at mas lalong tumindi ang galit niya para sa dalaga. 5 taon na siyang nagtiis. Iniwan niya ang babaeng mahal niya para lang tuparin ang huling hiling ng kanyang ama. Alam ni Dante na hindi siya mapapatawad ni Amanda dahil sa ginawa niya. Ngunit hindi niya hahayaan na saktan nila ang babae. Mas pinili ni Dante na magsakripisyo para sa kaligtasan nito. "Pinag-usapan natin na 3 taon lang ako mananatili rito sa Italia. I just need to finish my father's last mission. Tapos na, Riva. Nagawa ko na yung pinangako kong mission sa grupong ito. So let go of me." Puno ng galit ang mga salitang binibitawan ni Dante. Matagal niya nang gustong umalis sa secret agency na dati miyembro ang kanyang ama. Namatay ang matandang Buenavista sa isang sakit at nag-iwan ito ng hiling sa panganay na anak na si Dante tungkol sa naiwan nitong misyon. Kaya sa mismong araw ng kasal nila ni Amanda, umalis si Dante at lumipad patungong Italy. Ngumisi naman si Riva. "I'm sorry, Dante. Ngunit wala ka ng exit point sa samahan na ito. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, mananatili ka dito habang buhay." Nanatili doon si Dante habang paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga sinabi ni Riva. Hindi niya kakayanin na manatili pa sa Italy ng 1 pang taon. Hindi niya alam kung may aabutan pa siya sa Pilipinas. Gusto niya nang bumalik para hanapin si Amanda. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa na suot na leather jacket. Tinawagan ng isang tao na alam ni Dante na makakatulong sa plano niya. Hindi niya hahayaan na si Riva ang manalo sa kanilang dalawa. "Tagal naman, kanina ko pa hinihintay ang tawag mo eh." Wika ng nasa kabilang linya. "Vincent, gumawa ka ng paraan para isa ako sa mga agents na ipapadala sa Pilipinas. I can't let this chance to slip through my fingers again." "Easy as a pie, Dante. Don't worry. We won't let Riva win this time." Sagot sa kanya ni Vincent. Lumipas ang ilang araw. Dumating na ang araw ng pagbabalik ni Dante ng Pilipinas. Takot ang nararamdaman niya nang tumapak ang paa niya sa airport. Huminga siya ng malalim at inalis ang suot niyang salamin. "Kailangan muna nating humarap kay Madam Celeste. Kahit bukas na tayo magsimula sa trabaho." Saad ni Vincent na nakaupo sa tabi ni Dante sa may backseat. "I receive a lot of missed call from Riva. Hinahanap niya sa akin si Dante." Wika naman ni Leon na nasa passenger seat. Samantalang si Dante, tahimik at ang atensyon ay nasa labas ng bintana. Wala siyang panahon na isipin ang galit ni Riva. Iisa lang ang laman ng isip niya ngayon at yun ay si Amanda. Sa tulong ng 3 kasamahan ni Dante, nakasama siya sa babalik sa Pilipinas para harapin ang isang misyon. May isang bilyonarya na nagbayad sa grupo nila para alamin ang magnanakaw sa kumpanya na pagmamay-ari ng isang matandang babae. Baka nga hindi makapag-focus sa work si Dante. Siyempre, magiging abala siya sa paghahanap sa greatest love niya. Dagdag na pangaasar ni Vincent. "Matatanggap ba ninyo kung di na ako sasama pabalik na Italia? My real life is here." Seryosong wika ni Dante sa kanyang mga kasama. "Do what is right, Dante.
Simula pa lang nung una, alam kong wala ang puso mo sa pagiging isang secret agent. Sagot sa kanya ni Paolo na siyang nagmamaneho. Sa loob ng 5 taon, sinanay ni Dante ang kanyang sarili sa mga bagay na ayaw niyang gawin. Noong una natatakot siyang humawak ng baril, but now, gun and bullets are one of his companions. Kaya alam niya na kung paano maging perpektong agent, pero wala sa bokabularyo niya na habang buhay siyang magiging isang agent. Pagkalipas ng ilang oras, huminto na ang sasakyan nila sa parking lot ng kumpanya kung saan nila gagawin ang misyon. Sinalubong agad sila ng sekretarya ng may-ari ng kumpanya na pagtatrabahuhan nila at hinatid sila sa conference room. Pakihintay na lang po si Madam Celeste, on the way na po siya. Wika ng sekretarya at tumango naman sila bilang tugon. Shit, feeling billionaire naman ako dito. Saad ni Vincent habang nililibot ang mata sa buong conference room. How about you, Dante? Paano mo sisimulan ang mission mo dito sa Pilipinas? Biglang tanong sa kanya ni Paolo. Ilang sandali pa siya natahimik at kinuha ni Dante ang larawan ni Amanda sa wallet niya. Siguro susubukan ko na puntahan kung saan sila nakatira. Pero hindi ako sigurado kung dito pa rin sila nakatira. Sagot ni Dante habang hindi inaalis ang tingin niya sa larawan ni Amanda. Paano kung may pamilya na si Amanda? What will you do, Dante? Parang nadurog ang puso niya sa naging tanong sa kanya ni Leon. Hindi niya kakayanin kapag nalaman niyang may pamilya na ang babaeng mahal niya. Di aagawin ko siya sa asawa niya. Handa ako maging secret affair. Basta mahalin lang ako ulit ni Amanda. Seryoso niyang deklara. Isang malakas na pagkabasag ng baso ang bumasag sa katahimikan ng silid. Sabay-sabay na napalingon ang 4 sa may pinto. Nanigas si Dante sa kinauupuan niya. Bumungad sa kanya ang pamilyar na muka na 5 taon niyang gustong makita. Muling nagwala ang kanyang puso. Habang nakapako ang tingin sa babaeng rason ng kanyang pagbabalik. Hindi makapaniwala si Amanda na muli niyang makikita si Dante matapos ang 5 taon. Bumalik na naman sa isip niya ang masasakit na alaala. Dinudurog ng bawat tingin ni Dante ang kanyang puso. Amanda. Mahinang wika nito. Hindi na kinaya ni Amanda ang bigat na nadarama. Kaya tumalikod siya at tinahakandaan papalayo sa kinaroroonan ni Dante. Malalaki ang kanyang hakbang habang patuloy sa pagpatak ang luha niya. Amanda, stop! Napalingon siya na may tumawag sa pangalan niya. Saka lang niya napagtanto, nakasunod sa kanya si Dante. Mas lalo niyang binilisan ng paglalakad para hindi siya maabutan ng lalaki. Ngunit naabutan pa rin siya nito. Nahawakan siya sa braso. Huminto si Amanda sa paglalakad. Ngunit hindi niya magawang harapin ang lalaki. Please talk to me. Magpapaliwanag ako, Amanda. Saad ni Dante. At baka sa boses nito, ang pagmamakaawa. Let go of me. May trabaho pa ako. Sagot nito gamit ang malamig na boses. Wala siyang panahon para makinig sa mga paliwanag ng lalaki. Kahit anong sabihin ni Dante na dahilan kung ba't siya nito iniwan sa mismong araw ng kanilang kasal, hinding-hindi niya pa rin ito mapapatawad. Look at me, Amanda. Alam ko hindi mo pa ako nakakalimutan. Alam ko malaki ang kasalanang nagawa ko sa'yo. Hindi na pinatapos ni Amanda ang sasabihin ni Dante. Sinampal niya ng napakalakas ang pisngi nito. Kumuyom ang palad niya dahil sa galit sa lalaki. Nanlilisik ang mga mata ni Amanda habang nakatingin dito. Ang kapal na mukha mo para humarap sa akin matapos ang ginawa mo. Puno ng galit ang mga salitang binitiwan ni Amanda. Sa tingin mo ba madaling kalimutan ng lahat sa isang paliwanag lang? Hindi agad nakasagot si Dante. Yumuko ito at umiwas ng tingin kay Amanda. Ayokong sayangin ang oras ko para lang sa mga walang kwenta mong paliwanag. Dagdag pa niya at naglakad papalayo mula kay Dante. Nang makalayo na siya sa lalaki, biglang nanghina si Amanda at muling tumulo ang luha niya.
Akala niya kakayanin niya kapag muli silang nagkaharap ni Dante. Akala niya tuluyan niyang naibaon ng lahat sa limot. Ngunit nagkamali siya. Kahit 5 taon na ang nakalipas, parang sariwa pa rin ang lahat para kay Amanda. Lahat ng nangyari sa nakaraan, parang kutsilyong sumasaksak sa puso niya hanggang ngayon. Maagang umalis ng trabaho si Amanda. Idinahilan niyang masama ang kanyang pakiramdam. Natakot siya na baka muli niyang makasalubong sa hallway si Dante. Pagdating niya sa bahay, bumungad kay Amanda ang kanyang ama na nagtatakang nakatingin sa kanya. "O Amanda, ba't ang aga mo umuwi?" "Maagang natapos ang trabaho, Papa." "Nakauwi na po ba yung kambal?" "Abay oo, sinundo sila ng kapatid mo kanina. Nasa taas sila ngayon at naglalaro." Sagot ng matandang lalaki. Nagpaalam na si Amanda na pupunta muna siya sa kwarto para magbihis at tinignan ng mga anak niya. Pagkatapos niyang palitan ng pangtrabaho na damit, agad siyang pumunta sa katabing silid para tignan ng mga anak at naabutan niyang naglalaro ang mga ito gamit ang kanilang coloring books. May tipid ng ngiti sa labi si Amanda habang pinapanood ang kanyang mga anak. Ilang sandali pa, napalingon sa kanya si Remy at gulat na gulat ang bata nang makita siya. "Mommy, you're home!" Dahil nakita siya ni Remy, napalingon din sa kanya si Rain. Tuwang-tuwa na bumaba ng kama ang kambal at agad niyang sinalubong ang mga ito ng isang yakap. "Mommy, you came home early. Are you sick?" Nag-aalalang tanong sa kanya ni Rain at dumampi ang palad ng anak sa kanyang noo. "No baby, Mommy's not sick. Mabilis lang natapos ni Mommy yung work so I can spend more time with you, my 2 babies." Sagot ni Amanda sa mga anak. Napatalon sa tuwa ang kambal dahil sa sinabi niya. Napatitig si Amanda sa kanyang mga anak at muling bumalik sa alaala niya ang pagtatagpo nila kanina ni Dante. Natatakot siya na baka malaman ng lalaki ang tungkol sa kambal. Ngunit handa siyang gawin ang lahat para lang hindi makuha ni Dante ang mga anak niya. Nakipaglaro si Amanda sa mga anak niya hanggang sa mapagod ang mga ito. Napangiti na lamang siya habang pinapanood ang mga bata. Napayapa nang natutulog. Iniwan muna niya ang mga ito at bumaba siya sa may living room. Naabutan ni Amanda ang kanyang amang nagkakape sa may veranda ng bahay. Napalingon sa kanya ito nang tumayo siya sa tabi nito. "Umamin ka, Amanda. May problema ka kaya umuwi ka na maaga." Hindi naman nakasagot agad si Amanda sa sinabi ng kanyang ama. Simula pa ng bata siya, lagi nitong nalalaman kung may problema siya. Kahit hindi niya sabihin, sa kilos pa lamang niya, nahuhulaan na ng kanyang ama na may bigat siyang pinagdadaanan. Kaya hindi magawang magsinungaling ni Amanda dito. "Nagkita ulit kami pa. Pagkalipas ng 5 taon, muling nagtagpo yung landas naming dalawa." Wika ni Amanda, habang ang atensyon niya ay sa maliit na garden. Hindi naman nagsalita ang matandang lalaki at hinayaan ang anak na maglabas lang ng hinanakit. Nagmakaawa siya na pakinggan ko yung mga paliwanag niya na parang ganun lang kadali kalimutan yung ginawa niya. Puno ng galit at sakit ang boses niya habang muling tumatakbo sa isip niya ang mga nangyari. "Alam mo, Amanda, minsan, ang tanging paraan para makausad mula sa nakaraan ay ang magpatawad. Ngunit nasa iyo pa rin kung handa ka magpatawad." "I can't forgive him. He doesn't deserve it anyway." "Kung yan ang desisyon mo, hindi ko yan hahadlangan." Kalmadong saad ng kanyang ama. "Ngunit sana, hindi ka magsisi sa huli. At sana hindi masaktan ng mga apo ko dahil sa naging desisyon mo, Amanda." Dagdag pa nito, bago iniwan si Amanda sa may veranda na malalim ang iniisip. Hindi niya alam kung magagawa pa niyang patawarin si Dante. Kahit ilang beses pa itong lumuhod sa harap niya, hindi niya ito mapapatawad. Siguro naman, matatanggap ng kambal ang naging desisyon niya.
Walang puwang si Dante sa buhay niya at ng kampal. Kaya wala nang dahilan pa para patawarin niya ang lalaki. 2 araw na ang lumipas simula na magkita silang dalawa. Ngunit pagkatapos ng araw na yon, hindi niya na ulit nakita pa ang babae. Kahit libutin pa ni Dante ang buong floor, wala siyang nakitang Amanda. Bakit malungkot ang loverboy namin? Mapang-asar na tanong sa kanya ni Vincent. Kaya sa sobrang inis ni Dante, siniko niya ang kaibigan at natawa lamang ito sa kanya. What are you doing here? Di ba dapat kasama ka ni Paolo? Aniya at umangat ang isa niyang kilay. Alam mo naman na hindi kami partners ni Paolo. Si Leon na lang ang sumama sa kanya para may karamay ka dito. Sagot naman ni Vincent habang nakangisi. I can't do my moves without your help, Vincent. Seryosong wika niya at iniwan niya ito sa office nila. Nasa 3rd floor ang opisina nila at ang trabaho nilang 4 ay unti-unting kilalanin lahat ng board members at investors ng kumpanya ni Madam Celeste para mahuli ang tunay na magnanakaw. Kasama ni Madam Celeste si Paolo at Leon sa isang lunch meeting para manmanan ng paligid. Nasa labas ng si Dante at pilit pa ring hinahanap ang opisina ni Amanda. Hanggang sa may nakasalubong siyang babae at huminto ito sa harapan niya. Umiiwas naman si Dante ng tingin dahil siya ang naiilang sa suot nito. Masyadong revealing at ayaw naman ni Dante na magbukang naaakit siya sa suot ng dalaga. May kailangan ka ba, miss? Tanong niya at hindi pa rin tumitingin dito. Are you bored, Mr. Buenavista? I can entertain you. Habang bakante pa ang oras ko. Ikaw na lang muna ang tatrabahuhin ko. Wika ng dalaga na parang nilalandi si Dante. Tumikim siya at hindi na siya nagiging komportable sa sinasabi ng dalagang nasa harapan niya ngayon. Hindi niya ito kilala. Ngayon lang niya nakausap ito. Hindi naman nagtaka si Dante. Nakilala siya ng dalaga. Kalat na ang tungkol sa misyon nila sa kumpanya. I'm sorry, miss. I'm not interested. And I have a wife. Walang emosyon na sagot ni Dante. Bago niya tinalikuran ang dalaga. Aalis na sana siya ng kumpanya para pumunta sa dating tinitirhan ni Amanda nang makasalubong niya ang best friend nitong si Corinne. Kaya agad siyang humarang sa daanan ng dalaga. At bumungad kay Dante ang nakaarkong kilay ni Corinne. What's your problem, Mr. Buenavista? Ang dami kong dala tas bigla kang haharang sa dinaraanan ko? I need your help, Corinne. Kailangan ko lang malaman kung saan ang department ni Amanda. Ba't ko naman sasabihin sa'yo kung saan ang department ng kaibigan ko? Pakiusap, Dante. Layuan mo na siya. She's already happy without you. Bumagsak ang balikat ni Dante matapos siyang iwanan ni Corinne. Hindi niya na ngayon alam ang gagawin. Ang gusto lang naman niya, makausap si Amanda. Alam ni Dante na malaking sugat ang iniwan niya sa buhay nito. Ngunit hindi siya susuko. Handa niyang gawin ang lahat para lang mapatawad siya ni Amanda at muli siyang tanggapin sa buhay nito. Tahimik lang si Amanda sa may passenger seat habang katabi niya si Paolo na nasa driver's seat. Sinama siya ni Madam Celeste sa isang lunch meeting dahil wala ngayon ang sekretary ng ginang at si Amanda muna ang pumalit. So, ikaw pala yung babaeng laging bukang bibig ni Dante sa Italia. Kumunot ang noo ni Amanda sa sinabi ni Paolo, kaya napalingon siya dito. Italy? Naguguluhang tanong ni Amanda. Hindi naman sumagot si Paolo. Sagutin mo ako, Paolo. Anong ginawa ni Dante sa Italy? May tinago ba siyang babae sa bansa na yon? Muli niyang tanong sa binata. I'm sorry, Amanda. But it's not my story to tell about what happened in Italy. Si Dante na lang ang tanungin mo tungkol dyan. I don't need his explanation. Paolo, sapat na dahilan na mas mahalaga ang kung ano man pinunta ni Dante sa Italia kaysa sa akin. Kaya nga nagawa niya ako iwanan sa mismong araw ng kasal namin. Mapaklang natawa si Paolo. Ganyan ka ba talaga, Amanda? I can't believe that Dante fall in love with a woman like you. Kapag habang buhay na ginawa mong bato ang puso mo, baka pagsisihan mo ang lahat sa huli, Amanda.
Kumuyom ang kanyang kamao sa sinabi ni Paolo. Ngunit hindi na siya sumagot. Ayaw niyang sayangin ang laway niya sa mga taong ayaw pakinggan ang side niya. Nanatiling tahimik silang dalawa sa loob ng kotse hanggang sa lumabas na ng restaurant si Leon at Madam Celeste. Lumapit si Amanda sa tabi ng ginang sa may backseat. Nagsimula nang magmaneho si Paolo. Naging maayos naman ang ilang minutong biyahe, ngunit agad na binalot ng takot si Amanda nang pinaulan na ng bala ang kanilang sasakyan. Down! Down! Sigaw ni Paolo. Agad na nagtago si Amanda at Madam Celeste sa may backseat. Inalalayan niya ang matandang babae kahit na takot na siya. Fuck it, Dante! Ba't ang tagal mo sumagot? We need backup! Salubungin niyo kami sa kasunod na intersection. Kailangan na mailayo natin dito si Madam Celeste at Amanda. Kausap na ni Leon si Dante sa cellphone habang nakikipaglaban sila sa mga humahabol sa kanila. Nagpatuloy ang palitan ng putukan. At habang tumatagal, mas lalong bumibilis ang tibok ng puso ni Amanda. Natatakot siya para sa buhay niya at biglang pumasok sa isip niya ang kambal. Doon na tumulo ang luha niya. Ayaw niyang mawalay sa mga anak. Bata pa ang mga ito. Para mawala ng ina. Hindi pwede na dito matatapos ang buhay niya. Marami pa siyang gustong gawin para sa mga anak niya. Hindi na mapakali si Dante simula na makatanggap siya ng tawag mula kay Leon. Agad silang kumilos ni Vincent at hindi niya mapigilan na mag-alala para kay Amanda. Mabilis silang nagmaneho para maabutan sina Paolo. At pagdating nga sa intersection, hinarang agad ni Vincent ang kotse. Nakita nilang papalapit na ang kotseng kinaroroonan ni Amanda. Kasunod ang dalawang itim na kotse na pinauulanan ng bala ang sasakyan ni Paolo. Nilabas na rin ni Dante ang baril. Nagsimula na rin siya magpaulan ng bala. Huminto na ang kotse ni Paolo at dahan-dahang lumapit si Dante at Vincent para magpatuloy sa pakikipagpalitan ng baril. Tumapat sila sa pinto ng backseat at nakabantay sa kanya si Vincent habang binubuksan ang pinto ng kotse. Amanda, are you okay? Nag-aalalang tanong niya sa babae. Tumango ito sa kanya. Hindi mapigilan ni Dante ang mapamura sa kanyang isipan nang makita niya ang takot sa mga mata ni Amanda. Let's go, Madam Celeste. Kailangan na po nating lumayo dito. She's right. Kailangan niyo na mailayo dito. Segunda ni Dante at inalalayan niyang lumabas ng sasakyan ng ginang at si Amanda mismo. Nakaalalay si Amanda sa matandang ginang habang nakabantay si Dante sa likod ng dalawang babae at patuloy sa pakikipagpalitan ng putok ng baril sa mga taong humahabol sa kanila. Nang makasiguro si Dante na maayos na ang lagay ni Amanda sa loob ng kanyang kotse, agad siyang pumasok sa may driver's seat at nagsimula na siyang magmaneho papalayo sa kanilang mga kalaban. Paano yung mga kasamahan mo, Dante? Ba't mo sila iniwan? Kumuyom ang panga ni Dante. Hindi niya nagustuhan ang pag-aalala ni Amanda sa mga kasamahan niya. Parang gusto niya ring magpaiwan para sa kanya mag-alala ang babae. Alam nila kung anong dapat nilang gawin, Amanda. What's important right now is to move you and Madam Celeste in a safe place. Sagot niya sa babae gamit ang malamig na boses. Tinignan niya ito sa salamin ng sasakyan at nahuli niya ang pag-irap ni Amanda. Hindi na lang yun pinansin ni Dante at ang babaeng negosyante ang kanyang kinausap. May idea si Dante na tauhan ng mga kalaban ni Madam Celeste sa negosyo ang humahabol sa sinasakyan kanina ng mga ito. Okay lang po ba kayo, Madam Celeste? Do you have an idea kung sinong pwedeng gumawa sa'yo nito? Seryosong tanong ni Dante. I have a person in my mind, Agent Dante. Ngunit mas mabuti nang magpanggap muna ako na walang alam para siya na mismo ang lumabas sa kanyang pinagtataguan. Seryosong sagot ng matandang ginang. Tumango lamang si Dante bilang tugon at muli niyang tiningnan si Amanda sa may salamin. Nakatingin ito sa labas ng bintana at parang malalim ang iniisip. Napabuntong hininga si Dante. Laking pasasalamat niya dahil ligtas si Amanda. Dahil hindi alam ni Dante ang gagawin kapag may nangyaring masama dito. Hindi niya kakayanin kapag tuluyan itong nawala.
Ligtas na nakarating sina Amanda sa kumpanya. Agad na dumiretso si Madam Celeste sa opisina nito dahil may importante itong gagawin at merong importanteng tao na nasa opisina ngayon ng matanda. Nagulat pa si Amanda. Parang normal lang sa boss niya ang nangyari habang siya halos bawian ng buhay sa takot. Amanda, can we talk? Napahinto siya sa paglalakad ng marinig ang boses ni Dante sa kanyang likuran. Lumingon siya at walang kahit anong emosyon sa muka na pinagmasdan ang lalaki. Wala na tayong dapat pag-usapan, Mr. Buenavista. Sagot niya dito. Akmang lalayo siya sa lalaki. Ngunit napahinto si Amanda sa kasunod na sinabi ni Dante. I did that to protect you, Amanda. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka sa akin. That's why I choose to leave you that day. Nag-alab sa galit ang puso ni Amanda dahil sa sinabi ni Dante. Hinarap niya ang lalaki. Lumapit siya at ilang beses niyang hinampas ito sa dibdib. Niloko mo ko, Dante. May pasabi-sabi ka pang excited kang pakasalan ako? Tapos iniwanan mo lang ako sa mismong araw ng kasal natin? Ha? Kapal na mukha mo. Umiiyak na wika ni Amanda. Walang ibang ginawa ang lalaki kundi tanggapin ang bawat hampas na binibigay niya. Ba't ka na nga ako, ha? Ba't ka na nga ako mananatili ka kung iiwan mo rin naman ako? Dagdag pa ni Amanda. Gusto niyang ibuhos lahat ng bigat na nararamdaman niya kay Dante. Lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng 5 taon. Anak ako na isang agent, Amanda. At bago mawala si Dad, iniwan niya sa akin ang huli niyang misyon. Hindi ko sana gagawin ang gusto niya. Gusto kong talikuran ng pagiging agent dahil ayaw kitang iwan, pero hindi ko kaya manood lamang habang may nakatutok na baril sa ulo mo mula sa malayo. Nagulat si Amanda sa sinabi ng lalaki. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi rin siya makapagsalita dahil parang naubusan na siya ng sasabihin. 2 days before our wedding, Amanda, nakatanggap ako ng mensahe mula sa headquarters nila na kailangan kong pumunta sa Italia, but I declined it until they found out about you. Pinaplano nila na patayin ka at kapalit ng kaligtasan mo, kailangan ko umalis sa mismong araw ng kasal natin at pumunta ng Italy para mag-isang secret agent. Hindi makagalaw sa kinatatayuan niya si Amanda dahil sa mga sinabi ni Dante. Buong akala niya, iniwan siya ni Dante para sa isang babae. Why? Ba't di mo sinabi sa akin, Dante? Dahil alam kong pipigilan mo ako, Amanda. And I know myself. One word from you, hindi talaga ako tutuloy sa Italy. At tatalikuran ko ang pangako ko sa aking ama. Pumatak ang luha ni Amanda matapos marinig ang tunay na rason ni Dante. Umalis si Dante para iligtas siya habang siya nagtanim ng galit sa puso sa pag-aakalang niloko lang siya nito at pinagpalit sa ibang babae. Magsasalita sana si Amanda nang biglang tumunog ang cellphone ng lalaki. Sinagot yun ng lalaki at hinala niya na si Paolo ang nasa kabilang linya. Sige, pupunta na ako. Wika ni Dante bago binaba ang tawag at muli itong lumingon sa kanya. I'm sorry, Amanda. I need to go. Hinahanap na ako ng mga kasamaan ko. Kailangan pa naming alamin kung sino nasa likod ng pamamaril sa sinakyan niyo kanina. Dagdag pa nito at walang ibang nagawa si Amanda kundi tumanguna lamang. I will talk to you again later. Muli pang saad ni Dante bago ito naglakad papalayo sa kanya. Hindi alam ni Amanda kung ano ngayon ang dapat niyang maramdaman. Lahat ng katanungan sa puso niya na nagkubli ng ilang taon nagkaroon na ng kasagutan. Unti-unting nawala ang bigat na nararamdaman niya. Nagkamali siya ng hinala. Iniwan siya ni Dante, hindi dahil sa wala na itong nararamdaman sa kanya, kundi para maging ligtas siya. Ilang oras na nakalipas, hindi pa rin mawala sa isipan ni Amanda lahat ng sinabi sa kanya ni Dante. Alam niya na ngayong meron ng sagot lahat ng tanong niya, wala nang rason para magtanim pa siya ng galit. He became an agent just for you, Amanda.
Kahit labag sa kagustuhan niya, ginawa niya ang bagay na yun para sa kaligtasan mo. Ani ko rin, matapos niyang sabihin ng tungkol sa pag-uusap nila kanina ni Dante. I think he deserves to know about the twins, Amanda. Huwag mo naman ipagkait sa kanya yung pagkakataon na makilala ang mga anak mo. Hindi agad nakasagot si Amanda. Handa na ba siyang ipakilala si Dante sa mga bata? Tama naman ang sinabi ni Corinne. Karapatan ni Dante na malaman ng tungkol sa kambal. Ngunit natatakot siya sa mga posibleng mangyari kapag pinakilala na ni Amanda ang kambal sa lalaki. I don't know, Corinne. Kahit na naging malinaw ang lahat, natatakot ako na baka ilayo sa akin ni Dante yung mga anak ko. Amanda, ba't naman niya gagawin yun? Tsaka wag mo hayaan na takot ang laging mangibabaw sa puso mo. Gawin mo yung tama. Karapatan din ng kambal na makilala ang kanilang ama. Hanggang sa makauwi si Amanda, hindi mawala sa isip niya ang napag-usapan nila. Naabutan niya ang kanyang ama na nanonood ng balita sa may living room. At namalaya na lang niya na umupo na siya sa tabi nito. Isinandal ni Amanda ang kanyang ulo sa balikat ng ama. Pa, ang hirap ng sitwasyon ko ngayon. Naguguluhan na ako sa kung anong dapat kong gawin. Pag-amin niya dito, alam niya na ang kanyang ama lamang ang makakaintindi sa nararamdaman niya ngayon. Nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga ang matanda. Kanina sa school ng kambal, naabutan ng kapatid mong umiiyak si Remy. Agad na paangat ang ulo niya. Bakas sa mukha niya ang pag-aalala para sa mga anak. Ano nangyari pa? Ba't umiyak si Remy? Niloloko ng mga kaklase ang kambal na wala raw silang tatay. Umiyak sa akin kanina ang mga bata habang tinatanong ako kung wala nga ba talaga silang ama. Hindi niya inasahan na ganito aabot ang naging desisyon niyang ipagdamot kay Dante ang mga anak nila. Nasaktan siya. At ang tanging gusto lang niya maprotektahan ang kanyang mga anak. Pag-isipan mong mabuti, Amanda. Hindi habang buhay, maitatago mo ang katotohanan. Ilang araw ang lumipas at ilang araw na rin siyang hindi pumapasok. Hindi pa niya kayang muling harapin si Dante. Naglaan siya ng oras para sa mga anak at nalaman niya ang tungkol sa panloloko ng mga kaklase sa kambal dahil wala nga silang tatay. Mommy, do we have a daddy? Napahinto si Amanda nang biglang magtanong sa kanya si Rain. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang anak. Baby, about that. Hindi na tuloy ang sasabihin niya nang pinutol ng tunog ng doorbell ang kanyang sasabihin. Kumunot ang noo ni Amanda. Wala naman siya inaasahang bisita. Wala rin ang kanyang ama. Nagpaalam itong bibisita ang matandang lalaki sa isang kaibigan. Ngunit sa kabila ng pagtataka, lumapit pa rin si Amanda sa may pinto at nagulat siya na bumungad sa kanya si Dante nang buksan niya ito. What are you doing here? Nanginginig ang boses niya na tanong sa lalaki. Pinagtataguan mo ba ako, Amanda? You really hate me that much? Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Tila nawalan siya ng boses at pilit niyang pinahahalata sa lalaki na okay lang siya, na hindi siya kinakabahan. Hindi pa siya handa sa ganitong pangyayari. Muli pang humakbang papalapit si Dante sa kanya. Bakas sa mukha nito na parang ilang araw na itong walang matinong tulog. Magulo ang buhok, maitim ang paligid ng mga mata. Please, Amanda. Hindi ko kakayanin na isa pang taon. Sino po siya, Mommy? Hindi na natuloy ang sasabihin ni Dante nang biglang lumapit sa kanila si Remy. Isang matalim na katahimikan ang namayani. Nanlaki ang mata ni Dante habang napako ang tingin kay Remy. Hanggang sa lumapit na rin si Rain. Halos hindi makahinga si Amanda sa tindi ng kaba. Is he our dad, Mom? Ibinagsak ni Rain ang tanong na parang isang bomba. Hindi makagalaw si Amanda habang si Dante tila tinamaan ng kidlat sa narinig. Agad na bumawi ang emosyon ng lalaki. Seryoso itong tumingin kay Amanda. Isang tinging humihingi ng katotohanan. Oo o hindi lang ang sagot, Amanda. Anak ko ba sila? Napayuko si Amanda at nagtama ang mga mata nila ng kanyang mga anak na naghihintay din ng sagot.
Parang dinudurog ang puso niya sa sitwasyong ito. Nung araw ng kasal natin, I found out that I was pregnant with your child. Kaya sobra ako nasaktan nung iniwan mo ko, Dante. Kasi ang bigat isipin na hindi lang ako nasaktan. Pati na rin yung mga bata sa sinapupunan ko. Fuck. Just fuck. I'm sorry dahil iniwan ko kayo. I just did what is right. Napaluhod sa harap na mag-iina si Dante, habang walang humpay ang pag-agos ng luha sa pisngi ng lalaki. Mga anak, patawarin niyo si Daddy. Matagal ako nawala. But I really promise, babawi ako sa inyo. Umiiyak na rin si Remy at Rain. Tumango na lamang si Amanda at lumapit ang kambal sa ama nila. Daddy, don't leave us again please. Dito ka na lang sa amin. Parang dinurog ang puso ni Amanda sa narinig. Yes, baby. Hindi naaalis si Daddy. I will stay with you forever. Lumapit si Dante at niyakap niya ang kambal. Hindi napigilan ng babae ang pagtulo ng kanyang luha dahil sa kanya nasaksihan. Napagtanto ni Amanda na mali ang naging desisyon niya na ipagdamot ang kanyang mga anak dahil parang pinagkait niya rin sa mga anak niya ang pagkakaroon ng ama. Hindi magawang magalit ni Dante kay Amanda sa ginawa nitong pagtatago sa mga anak nila. Masaya pa rin si Dante dahil hindi siya hinayaan ni Amanda na makilala ang kambal. Umalis siya nang walang paalam, kaya wala siyang karapatang magalit sa kanyang mag-iina dahil lang sa pagtatago ni Amanda sa mga bata mula sa kanya. Daddy, look, I have a star! Masayang wika ni Remy at pinakita sa ama ang braso na may tatak na star mula sa guro nito. Good job, princess. Let's go, baka hanapin kayo ng mami niyo. Pumayag si Amanda sa hiling niya na siya ang susundo sa kambal sa eskwelahan. Nakausap na rin ni Dante ang ama ni Amanda at agad na pinatawad siya ng matandang lalaki. Pero may kasamang pagbabanta sa bandang huli. Ngunit pakiramdam ni Dante parang may kulang pa dahil sa pakikitungo sa kanya ni Amanda. Tila parang malamig na yelo ang babae kapag kinakausap niya. Umingiti lang ito sa kanya kapag kaharap ang anak nila. Ngunit hindi siya susuko. Gagawin ni Dante ang lahat para lang mapatawad siya ni Amanda at muling tanggapin ang pag-ibig niya. Daddy, do you still love mommy? Nilingon niya si Rain at binigyan ng tipid ng ngiti. Yes, baby. I still love your mom. Then, why Uncle Gab is courting mommy? We don't like him, Dad. Who is Uncle Gab, baby? Mommy's workmate. Sabay pang sagot ng kambal. Hindi niya napigilan ang pagkuyom ng kanyang kamao. Hindi papayag si Dante na may ibang lalaking mamahalin si Amanda at tatayong ama ng kambal. Hindi siya lumaban ng 5 taon para lang palayain ang babaeng mahal niya. Kailangan niya makilala ang lalaking sinasabi ng kambal para ipamukha sa lalaki na yon na siya lang ang para kay Amanda. Paglipas ng 10 minutong pagmamaneho, huminto na ang sasakyan ni Dante sa parking lot ng bahay ni na Amanda at kumunot ang noon ni Dante nang bumungad sa kanya ang isang hindi pamilyar na lalaki. Nakaupo ito sa may living room at ngumiti pa sa kambal. Ngunit nawala ang ngiti nito nang makita si Dante. Di ko alam na kumuha pala ng bodyguard para sa kambal si Amanda. Pang-uuyam ng lalaki. Umigting ang panga ni Dante. Kung wala lang ang mga anak niya sa paligid, baka kanina pa niya ito sinunggaban. Uncle Gab, he is our daddy. Umangat ang kilay ni Dante. Ibig sabihin, ito ang lalaking tinutukoy ng kambal. Oh, the runaway groom. Saad ni Gabriel na may nakakalokong ngiti. What are you doing here? Hindi ka na kailangan ni Amanda, kaya wag mo na ipagpilitan ang sarili mo. Pinipigilan ni Dante na sumabog sa galit. Konti na lang baka masaktan niya na ito. Lumapit siya sa mga anak at kinausap ang kambal. Go upstairs. Sweethearts, change your uniform bago kumain at tanghalian.
Kalmadong saad ni Dante at agad na sumunod sa sinabi niya ang dalawang bata. Nang makaalis na ang kambal, sa kanya hinarap si Gabriel. Nilagay niya ang dalawang kamay sa bulsa ng suot na pants at malamig na titig ang binigay dito. Ikaw ang dapat kong tanungin kung anong ginagawa mo dito sa pamamahay ni Amanda. Hindi welcome dito ang mukhang aso. Sasagot na sana si Gabriel nang biglang lumabas galing kusina si Amanda. Nagulat pa ang babae nang makita si Dante at agad ito lumapit sa kanya. Dumating ka na pala, Dante. Nasaan yung kambal? Tumingin muna siya kay Gabriel bago sinagot ang tanong ng babae. Pinapunta ko muna sa kwarto nila para makapagbihis bago tayo kumain. Ngunit hindi nagpatalo sa kanya si Gabriel. Lumapit ito kay Amanda. Ang mas lalong nagpainit sa ulo ni Dante ay ang pag-akbay nito sa babae. Amanda, kumain na lang tayo sa labas. Isama natin ang kambal. Alam mo naman na interesado na ako mas makilala pa yung mga anak mo. Agad nagbago ang mood ni Dante. Konti na lang, malapit niya ng ibaon sa mukha ng manliligaw ni Amanda ang kamao niya. I'm sorry, Gab. May lakad din kasi kami ng mga bata after lunch. Dante wants to bring the twins sa the arcade. Gusto naman ng kambal kasama ako. Palihim na napangiti si Dante dahil pakiramdam niya nanalo siya sa loto. Kita naman niya ang pagbabago sa mukha ni Gabriel na parang pinagsakluban ng langit at lupa. It's okay for me, Amanda. May ibang araw pa naman. I need to go, Amanda. See you at the office tomorrow. Lalapit na sana ang lalaki para makipagbeso kay Amanda nang biglang humarang si Dante at nagkunwaring may inaayos sa kanyang damit. Bago niya nilingon si Gabriel habang may ngisi sa kanyang labi. Nakita niya ang galit sa mata nito pero baliwala sa kanya yon. Hindi papayag si Dante na mapunta si Amanda kay Gabriel. Aray ko ah. Hindi mapigilan ni Dante ang mapadaing ng bigla siyang kurutin ni Amanda sa kanyang likuran nang makaalis ang manliligaw nito. Bisita ko yon, Dante. Anong ginagawa mo? Binabakuran kita. Simpleng sagot niya bago iniwan ni Dante si Amanda sa may living room para puntahan ang kambal. Lumipas ang mga araw, lalong lumalim ang relasyon ni Dante sa kambal. Pumapayag din si Amanda na hiramin niya ito tuwing weekends. Ngunit sa mga lumipas na araw na yon, pinipilit pa rin ni Dante na suyuin ang damdamin ni Amanda. Hard to get ka pa. Ba't kasi hindi ka nalang pumayag na magkabalikan kay ni Dante? Saad ni Corinne kay Amanda. Naku, hindi ko rin alam, Corinne. Naguguluhan pa ako. Ang mahalaga ngayon, masaya yung kambal. Naku, mas lalong masaya kapag nagkabalikan kayo ni Dante. Hindi alam ni Amanda kung magagalit ba siya o matutuwa sa sinasabi ni Corinne ngayon. Sa gitna ng kanyang pagtatrabaho, biglang dumating sa may cubicle niya si Gabriel. May dala itong bulaklak. May malawak pang ngiti sa labi ng lalaki. Flowers for you, Amanda. Salamat sa bulaklak, Gab. Sana hindi ka na nag-abala. Nabigla siya nang biglang hawakan ni Gabriel ang kamay niya na nakapatong sa lamesa. Sa sobrang pagkagulat, binawi agad ni Amanda ang kamay mula sa pagkakahawak ng lalaki. Hindi na ako makapaghintay na sagutin mo ako, Amanda. Huwag kang mag-alala. Kaya kong maging mabuting ama sa mga anak mo. Hindi na nila kailangan ng presensya ng tunay nilang ama. Hindi nagustuhan ni Amanda ang sinabi ni Gabriel. At sino ka para magdesisyon para sa mga anak ko, Gab? Kahit sino, hindi mapapantayan ang pagiging ama ni Dante sa mga anak ko. Pwede ba? Tigilan mo na ako. Wala akong sinabi na pinapayagan kitang ligawan ako, Gabriel. Dagdag pa niya. Ang arte mo naman, Amanda. Ako na nga mismo nag-aalok ng sarili ko para sa'yo. Nakangising wika ni Gabriel. Hindi niya napigilan ang inis, kaya nasampal niya ito. Kapal na mukha mo, Gabriel. Kapag di ka pa umalis sa harapan ko, tatawag na ako ng security. Pagbabantaan niya sa lalaki at hindi rin nagtagal umalis na si Gabriel sa harapan niya. Saka lang nakahinga ng maluwag si Amanda. Tumayo siya at naglakad patungo sa malapit na basurahan. Tinapon niya roon ang bulaklak na bigay ng lalaki. Buti na lang, hindi siya nagpadala sa mga salita ng lalaking yon.
Natatakot siya na baka patirin ng kambal. Sabihan ni Gabriel ng hindi magandang salita. Hanggang sa dumating ang araw na pinakahihintay ng kambal, ang family day. Masaya sila nakisali sa mga palaro bilang isang pamilya. Hindi mawala ang ngiti sa labi ni Amanda habang nakikita niya sa mata ng kanyang mga anak kung gaano sila kasaya ngayon. They're so smart. Of course. Ako ba naman yung nanay eh? Mayabang na saad niya dito. Hanggang sa hindi nila napansin na nagkatitigan na sila, hinuli ni Dante ang kanyang kamay at marahang hinaplos. Hindi mapigilan ni Amanda ang pagwawala ng puso niya dahil sa ginawa ni Dante. Amanda, gusto ko na makapiling kayo ng kambal habang buhay. Handa ako manligaw muli para lang sa pag-ibig mo. Dante, hahayaan kita magdesisyon sa sarili mong oras. Just take your time, love. Nakaya ko ang 5 taon na paghihintay para mabalikan ka. Kakayanin ko rin ang maghintay na mahalin mo ulit ako. Hindi alam ni Amanda kung handa na ba talaga siyang magmahal ulit. Hindi madali ang magpahilom ng sugat na naiwan ng kanilang nakaraan. Kung darating man ang araw na muling magbubukas ang puso niya para sa lalaki, sana hindi pa sumusuko sa paghihintay si Dante. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Dante ng family day, muling nanligaw sa kanya ito. Pinapatunayan talaga ni Dante kay Amanda na hindi ito susuko hanggang sa muli niyang mahalin ang lalaki. Let's go, sabay na tayong pumasok sa work. Nakasandal ang lalaki sa hood ng kotse at may suot pang shades. Marahan na tinatanggal ni Dante ang suot na shade at hindi mapigilan ni Amanda ang humanga rito. Sino ba naman ang hindi magagapuhan kay Dante? Noon pa man marami na siyang kaagaw dito. Maswerte lang talaga si Amanda dahil sa kanya ito nahulog. Gwapo na ba ako sa paningin mo? Pang-aasar ng lalaki sa kanya. Hindi niya mapigilan ng mapairap dahil sa sinabi nito. Naglakad na siya patungo sa tapat ng passenger seat at lumapit sa kanya si Dante para pagbuksan siya ng pinto. Palihim siyang napangiti dahil hindi niya mapigilan na kiligin sa ginawa ng lalaki. Ngunit lahat ng kilig na naramdaman niya, naglaho nang makita niyang may babae sa may backseat. Agad siyang tumingin kay Dante na may nalilisik na mga mata. Sino siya, Dante? Nakalimutan mo sabihin sa'yo ni Dante? I'm his. Kung ano man yung plano mo sabihin, Riva, pakiusap mo nang ituloy. Umangat ang isang kilay ni Amanda. Pansin niya na parang kinakabahan si Dante habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Gusto niyang magalit sa lalaki, ngunit pilit niyang pinakakalma ang sarili. Natawa naman ang babae na kasama ni Dante. Relax, what I'm planning to say is that I'm his head agent. Narito ako para isama si Dante pabalik sa Italia. Nagulat si Amanda sa sinabi ng babae at biglang nagbadya ang luha sa kanyang mga mata. Buong akala niya, hindi na aalis si Dante. Ang akala ni Amanda mananatili na ito at hindi niya mapigilan ng masaktan. Hindi lang para sa kanya, kundi pati na rin sa mga bata. Matagal nang naghahangad ang kambal ng pagmamahal ng isang ama, tapos iiwan din lang pala sila ni Dante. Sinungaling ka. Hindi niya napigilan ang sarili at pinaghahampas na si Dante habang tumutulo ang luha. Agad siya nitong hinawakan sa braso. Iniwasan pa ang kanyang mga hampas. Sana hindi na lang kita pinakilala sa kambal. Wala ka na ibang ginawa kundi mang iwan. Amanda, stop. She's lying. Wala na akong planong umalis. Mananatili na ako sa tabi mo at ng kambal. Sa ayaw at sa gusto mo. Seryosong saad ni Dante, ngunit hindi agad naniwala si Amanda sa sinabi nito. Hindi mapanatag ang loob ni Dante, kaya kinuha nito ang baril sa compartment ng kotse. Tinanggal niya ang gold pendant na nakasabit sa kanyang damit. Ang pendant na sumisimbolo na isang agent si Dante. Lahat ng yon, binigay ni Dante sa babae. At gumisilang ito na mas nagpainit sa ulo ni Amanda. I'm already done with my mission, Riva. Hindi na ako parte ng agency niyo. Set me free. Because the life that I want is here. Lumingon ito sa kanya. Dumampi ang palad sa kanyang pisngi. Hindi ko nakakayanin na malayo pa sa'yo.
at sa mga anak natin. I'm still in love with you, Amanda. Ikaw pa rin hanggang ngayon. Hindi mapigilan ni Amanda na maiyak sa sinabi ni Dante. Niyakap niya ito at alam niya sa kanyang sarili. Kahit anong galit ang naramdaman niya para kay Dante. Sa huli, pag-ibig pa rin ang nagwagi. Patawarin mo ako. Kung mas nangibabaw sa akin ang galit ko. Hindi madaling kalimutan ang ginawa mo noon, Dante. Ngunit alam ko nahirapan ka rin sa desisyon mo ng araw na yon. I'm still in love with you, Dante. Nagtaniman ako ng galit. Ngunit hindi pa rin nawawala ang pagmamahal ko para sa'yo. Let's get married again, Amanda. This time, hindi na ako tatakas, hindi na ako tatakbo. Hindi alam ni Amanda kung matatawa ba siya sa sinabi ni Dante. Ngunit tumango siya bilang pagsang-ayon sa sinabi nito. Hindi na napigilan ni Dante ang sarili at hinalikan niya ang babae. Shut up, lovebirds! Kapag di ka pa nagmaneho patungong airport, Dante, puputok ko sa ulo mo tong barel. Reklamo ni Riva sa backseat na kanina pa pinapanood ang kanilang eksena. Natawa na lang silang dalawa at muli siyang hinalikan ni Dante sa noo. Hinampas niya pa ang balikat nito. Si Dante na ang nagmaneho ng sasakyan, ngunit nanatiling magkahawak ang kamay nila. Ilang linggo ang lumipas. Sa wakas, nagtagpo na rin sila sa altar. Masayang nagpalakpakan ang kasama nila. Sa halikang kanilang pinagsaluhan. Kahit ang kambal, hindi mapigilan ang kasiyahan habang pinapanood ang kanilang mga magulang na ikasal. Hindi ka na talaga makakatakas. Nakatali ka na sa akin. Mayabang na biro ni Amanda, kaya tumawa lang si Dante. Don't worry, wife. Kung may plano man akong tumakas, isasama na kita. Tama ang sinabi ng kanyang ama. Kung habang buhay siyang magtatanim ng galit, hindi siya makakausad mula sa nakaraan. Ngayong pinakinggan ni Amanda ang kanyang puso, unti-unti nang naghilom ang sugat ng nakaraan. Wala nang puwang ang pait. Tanging tamis na lamang ng bagong simula, kasama si Dante at ang kanilang kambal. Sa wakas, nahanap na ni Amanda ang kapayapaang matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. The End.